Ito ang simula ng alamat. Sa pagsikat ng araw sa sinaunang Maguindanao, ang lupa ay humihinga ng kapayapaan. Ang mga bundok ay nagbabantay na tila mga Diyos. Ang mga katubigan ay dumadaloy ng payapa. At ang mga tao ay namumuhay sa awit ng kalikasan. Ito ang mundong hinubog ng kanilang mga ninuno. Isang lupain kung saan ang tradisyon ay buhay at ang kapayapaan ay hiyas na pinakaiingatan. Ang buhay ay umiikot sa musika, dasal at tradisyon. Sa mga baybayin, naglalayag ang makukulay na ginakit, sumasayaw sa tubig bilang pagdiriwang ng kapayapaan. Ngunit sa isang iglap, ang mundong ito ay susubukin. Dumating ang mga hindi mula sa mundong kilala. Mga halimaw na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng takot. Ang bawat sigaw ay nagpapadilim sa langit. Mga halimaw na sumira sa kagubatan, sa kabundukan at sa mga tao. Sa hari ng Mantapuli, nabalot ang puso ng kabigatan. Kaya't kanyang tinawag ang dalawang mandirigmang hindi natitinag. Mga anak niyang itinakda ng tadhana. Sa kanilang balikat nakapatong ang pag-asa ng isang lupain. Sa kanilang tapang, nakasalalay ang pagbabalik ng liwanag. Ang paglalakbay ng dalawang bayan. Indarapatra at Sulaiman, ang alamat ng magkapatid na mandirigma. Sa gitna ng makapal na ulap at nagbabadyang kidlat, unti-unting nababalot ng panganib ang kabundukan. Sa itaas, may aninong umiikot. Malaki, mabangis, at naghihintay ng tamang sandali. Sa pag-ugong ng bagyo, muli na namang gumigising ang halimaw na sipa. Habang umaakyat sa dalisdis ng kabundukan, sinalubong si Sulaiman ng hagupit ng hangin at rumaragasang ulan. Ipinagpatuloy niya ang paglakad, sapagkat sa dulo ng unos, naroon ang kapalarang hindi niya matatakasan. Habang kumikislap ang kidlat, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang kampilan. Sa bawat pag-akyat ni Sulaiman, tila bumubulong ang kabundukan. Alam niyang isang maling hakbang lamang at babagsak siya. Ngunit mas malaki ang panganib na naghihintay sa itaas. Mula sa nagngangalit na ulap, lumitaw ang higanteng anino. Sa isang hampas ng pakpak, umuga ang kalangitan at sa liwanag ng kidlat, nahayad ang bangis ng halimaw na sipa. Sa bawat pagbuka ng pakpak, may puwersang kayang gumiba ng bundok. Ito na, ang tunay na kalaban ni Sulaiman. Itinaas ni Sulaiman ang kampilan na parang apoy ng mga ninuno. At dun, nagsimula ang sagupaang yumanig sa kalangitan. Dito nagtagpo ang bangis ni Pa at ang talim ng kampilan. Habang lumulusob si Pa, ramdam ni Sulaiman ang bigat ng panganib. Habang umaatake ang halimaw, lumalalim ang dilim sa paligid. Ngunit sa isang iglap, tumindig si Sulaiman, itinaas ang kampilan at sinalubong ang puwersa ni Pa. Sa sandaling yon, ang langit mismo ang nagliyab sa kanilang sagupaan. Sa huling pag-ikot ng unos, tumindig si Sulaiman na tila ilaw sa gitna ng dilim.
Isang kislap ng kampilan ang bumasag sa katahimikan. At sa isang ulos, bumigay ang pakpak ni Pa. Habang bumabagsat ang halimaw, unti-unting nagiliwanag ang langit at muling nanumbalik ang kapayapaan. Matapos ang matinding laban, dumapo ang katahimikan sa kagubatan. Natapos na ang digmaan. Natalo ang mga halimaw. Sa huling sandali ng laban, narating ni Sulaiman ang tagumpay na matagal niyang hinangad. Sa tagumpay laban sa huling halimaw, dumating ang hindi inaasahang trahedya. Sa huling pag-ikot ng hangin sa kagubatan, tumigil ang lahat. Sa mga alamat ng Maguindanao, may isang sandaling hindi malilimutan. Ang sandaling bumagsak si Sulaiman, hindi sa kamay ng halimaw, kundi sa kamay ng kalikasan. Unti-unting bumigay ang puno, at si Sulaiman, pagod at sugatan, ay hindi na nakaiwas. Hindi niya inakalang ang kagubatan mismo ang magiging huling pagsubok. At sa pagbagsak nito, tuluyang bumagsak ang isa sa pinakamahal na mandirigma ng kanilang lahi. Muling lumubog sa katahimikan ang kagubatan. Dala ang malungkot na kwento ng isang bayani. At doon, natapos ang kanyang paglalakbay. Tahimik, biglaan, masakit. Ngunit ang kanyang pangalan, mananatiling buhay sa puso ng kanyang bayan. Tahimik ang lupain, tila huminto ang mundo matapos ang labanan. Wala nang sigaw ng digmaan, wala nang kalansing ng sandata. Dito nagtapos ang lakas ng isang mandirigma, ngunit hindi ang kanyang alamat. At sa gitna ng pagkawasak, nakahimlay ang isang bayani, si Sulaiman. Mula sa lawak ng kagubatan, lumitaw si Indarapatra. Bawat hakbang niya ay may bigat ng digmaang dinaanan. Hindi pa niya batid na ang landas na kanyang tinatahak ay patungo sa katahimikang mas mabigat kaysa anumang laban. Sa bawat yabag, unti-unting humihina ang tapang sapagkat may pagdadalamhating nakaabang sa dulo ng daan. Ang hangin ay tila nagbabadya. Ang liwanag ay hindi nagdiriwang. Ito'y paalam ng isang trahedya. Hindi pa niya alam na ang katahimikang ito ay may dalang pangalan. Isang pangalan na minsan niyang tinawag na kapatid. At sa bawat hakbang palapit, ang mundo'y tila humihinga ng mas mabigat. Ang liwanag na gumagabay sa kanya ay hindi liwanag ng tagumpay, kundi hudyat ng isang paalam. May bigat ang bawat hakbang, na para bang ang lupa mismo ang ayaw siyang papasukin. Sapagkat sa dulo ng liwanag, may katotohanang hindi na mababawi. Si Indarapatra, isang mandirigmang sanay sa digmaan. Ngunit ang sakit na kanyang masisilayan ay walang sandatang makapipigil. Sa lupa bumagsak ang kanyang mga luha, patunay na kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay maaaring talunin ng dalamhati. At sa bawat luha, namatay ang isang bahagi ng kanyang sarili. Sa kanyang mga luha, tumubo ang isang bulaklak.
tanda ng buhay na walang hanggan at ng pag-asang hindi kailanman mamamatay. Doon din sumibol ang hiwaga, isang bulaklak ng liwanag, sumasaksi na kahit sa kamatayan, may buhay na iniiwan. Sa luha ng isang bayani, sumibol ang liwanag, at sa liwanag, nabuhay ang pag-asa. Tulad ng bulaklak na sumibol mula sa luha, ang sakit ay maaring maging binhi ng pag-asa. At bilang Pilipino, tinuturuan tayo ng alamat na ito na kahit sa gitna ng dalamhati, tayo'y bumabangon. May dangal, may puso, at may pananampalataya sa buhay. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Ang tunay na bayani ay handang magsakripisyo para sa kapatid, sa bayan, at sa kinabukasan ng iba. Sapagkat sa ating kultura, ang lakas ay mas makahulugan kapag ibinabahagi. May mga laban na hindi natin pinipili, at may mga pagkawala na hindi natin maiiwasan. Ngunit tulad ni Indara Patra, ang isang Pilipino ay marunong lumuhod sa sakit at marunong ding tumayo muli. Dahil sa ating puso, ang pagdurusa ay hindi wakas, kundi simula. Hindi na bumalik si Sulaiman, ngunit hindi rin siya nawala. Sa bawat hakbang ni Indara Patra, dala niya ang utang na loob at alaala ng isang kapatid. At sa kulturang Pilipino, ang alaala ng nagmahal ay lakas sa mga naiwan. Si Indara Patra at Sulaiman. Paalala na ang tapang dangal at pag-ibig sa kapwa ay kayamanan ng bawat Pilipino.